Hi, welcome back to my channel. Ang featured video po natin for today is about rabies awareness. Let's watch. Kung tayo po ay animal lover, kailangan natin ang impormasyong ito. This is the San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ay blockbuster ang pila ng mga tao dito na biktima ng either kagat ng aso o pusa, whether they are indoor or outdoor animals. Prevention is the best cure, ika nga, kaya hinihikayat ang lahat na magpabakuna agad kung nakagat o nakalmot ng mga aso o pusa bago pa man lumala ang epekto ng rabies. Government-owned po ang San Lazaro Hospital at libre ang magpabakuna dito. Magdala lamang po ng isang valid ID and they prefer national ID than the UMID 1 or yung binigay ng SSS dati, ayaw nilang tanggapin yan. At kailangan ay nakapangalan sa ID ang magpapabakuna. Kung minor de edad naman ang magpapabakuna ay kailangan may kasamang magulang o guardian. Ang gamot ay sagot ng Malasakit Center at bahagi ng proseso ang pagpapapirma ng personal sa Malasakit Center kiosk sa loob mismo ng ospital. Ang San Lazaro Hospital ay matatagpuan sa Quiricada Street, Santa Cruz, Manila at katabi lamang ito ng Dr. Jose Reyes Memorial Hospital at kasunod naman ito ang DOH. Kung ang entrance ng Jose Reyes Memorial Hospital at DOH ay sa ilalim ng LRT kahabaan ng Rizal Avenue, ang San Lazaro Hospital naman ay papasok pa sa loob ng Quiricada Street pero malapit lang din. Kadalasan ng mga pasyente dito ay maaga pa pumupunta. Pumipila na sila ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw dahil masyadong marami ang pasyente dito. Sana dumating ang panahon na ang libreng gamot ay hindi na kailangang umubos ng mahigit 12 oras ng mga tao para lamang makakuha ng libreng lunas. Ang rabies po ay masyadong delikado at nakakamatay, kaya kailangan kapag nakagat kayo ay pumunta agad kayo dito kung gusto nyo makakuha ng libreng bakuna. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang golden actor na si Luis Gonzalez. For sure, kilalang kilala ito ng ating mga lolo at lola. Ang kanyang tunay na pangalan ay Luis Franco Mercado. Ipinanganak siya noong June 21, 1928 sa San Luis, Pampanga. Dahil panahon ng American occupation sa bansa ng panahon na iyon ay lumuwas ang kanilang pamilya sa lungsod ng Maynila, ang sentro ng komersyo. Sa Tondo, Manila sila nanirahan at dito rin lumaki si Luis. I bet naman ang Tondo nung panahon na iyon, so that was one century ago, ay napakaganda at malinis na community unlike today. Ayon nga kina Luis ay maganda ang samahan ng mga tao ng mga panahon na iyon at sa ganoong komunidad sila namulat. Kaya magaling din si Luis makipaghalubilo o makipagkapwa-tao lalo na nung pumasok siya sa showbiz. Ang ilan sa kanyang mga naging kapitbahay na naging artista din ay si Amalia Fuentes na lagi niyang kabatian nung mga bata pa sila. Parang if you are imagining Tondo today, parang you want to go back in the 1920s when it was still an ideal place to live. Guys, anong nangyari mga tao? Ba't nyo sinira ang Tondo? Ang ama ni Luis ay mula sa angkan ng mga pamilya ng mga Kastila at ang kanyang ina naman ay isang Kapampangan. Dahil produkto ng interracial na pag-iibigan ay lumaking matikas at magandang lalaki si Luis. May nag-iisang kapatid si Luis na si Bobby Gonzalez na nakilala naman sa mundo ng musika.
Isa si Bobby sa mga awit noong 1950s ng Bayani Casimiro's Entertainment Group, ang Bayani's Merry-Go-Round. Nag-perform din si Bobby sa mga entablado gaya ng Clover Theater at sumikat din siya ng mga panahon na iyon, ngunit inamin naman niya na ang superstar at talagang tinatangkilik ng mga tagahanga ay si Katie de la Cruz, ang vaudeville queen. Ang tinaguriang karibal naman ni Bobby nung time na yon ay si Diomedes Maturan sa Clover Theater. Nakagawa din siya ng mga pelikula sa LVN Pictures kung saan ay nakasama niya sina Fernando Poe Jr. at Zaldy Sharnack. Dahil nasa mundo na rin ng showbiz ang kanyang kapatid, ay pinasok na rin ni Luis ang pag-aartista. There's not much information about Luis' education background and previous employment. He's one of a kind na who kept his personal life in private. Nang siya ay 26 years old ay pinasok na rin niya ang paggawa ng pelikula at halos kasabayan din niyang pumasok sa showbiz ang kanyang kapitbahay na si Amalia Fuentes. Naging contract star sila ng Sampaguita Pictures noong 1954 at isa siya sa mga inilunsad ng Sampaguita Pictures bilang matinee idol at katambal ng mga leading ladies ng panahon na iyon, gaya nina Lolita Rodriguez, Gloria Romero at Susan Roses. Ginamit niyang screen name ang isa sa mga pangalan niya dahil ito rin ang pangalan ng bayan na kanyang sinilangan sa Pampanga. Una siyang ipinakilala bilang isang Luis Gonzales sa pelikulang Pilya, kung saan nakasama niya ang isa sa Sampaguita bankable star na si Gloria Romero. Pumatok ang kanilang tambalan ni Gloria at nakagawa sila ng 30 pelikula sa Sampaguita Pictures. The pairing with screen star Gloria Romero captivated legions of movie fans. Even Gloria was initially paired with Drake Rodrigo. Luis and Gloria became the love team of the decade. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Luis Gonzales mula 1954 hanggang 1964. This is based from Wikipedia and imdb.com and it might not be complete but these are his remarkable movies. 1954, Pilya, Bakasyonista, Jack and Jill, Nagkita si Kirubin at Tulisang Pugot, at Luha ng Birhen. 1955, Ang Tangi Kong Pag-ibig, Dispatsadora, Kontravida, Hutsi Kutsi, at Artista. 1956, Society Girl, Chabacano, Warner Brothers Presents, Teresa, Pampangenya, Vacationista, Tumbanyo Kanya, Boksingera Daw, at Pagdating ng Takip Silim. 1957, Small But Terrible, Pasang Cruz, 1,000,000 Kasalanan, Kolehiyala, Taga sa Bato, at Sino ang May Sala. 1958, Mga Reyna ng Vix, Palaboy, Tatlong Ilaw sa Dambana, Alaalang Banal, Talipandas, Paru-Parong Bukid, Kondenado, at Alaala Kita. 1959, Ikaw ang Aking Buhay, Alipin ng Palad, Pitong Pagsisisi, Cicatriz, at Salibis ng Nayon. 1960, Lupa sa Lupa, Double Cross, Ang Inyong Lingkod, Gloria Romero, Kwintas ng Alaala, Laura, Salamat Po, Doktor, Ipagdarasal Kita, Ginang Hukom, Gumuhong Bantayog, Pitong Amores, at 5 Misteryo ng Krus. 1961, Apat na Yugto ng Buhay, Batas ng Lipunan, Mother Dearest, Harangan Man ng Sibat, Eka Babagot, Dayokdok, Makasalanang Pag-ibig, Tatlong Panata,
at When Manang. 1962, The Big Broadcast, Holiday in Bali, Magbayad ang May Utang, Amalyang Mali-Mali, at Bulung-Bulungan. 1963, Trudy's Liit, Dance-O-Rama, Societing Tendera, Ikaw at Ikaw Pa Rin, Apat ang Anak ni David, at Sinisinta Kita. 1964, Bumunot Ka't Lumaban, Ang Rosaryo at ang Tabak, Jukebox Jamboree, Mga Kanyon sa Corregidor, Fighting Warais sa Ilocos, Bathing Beauties, Show of Shows. Taong 1965 ay isinabuhay ang kwento ni dating President Ferdinand Marcos nung siya ay Senate President ng time na yon ni Pangulong Diosdado Macapagal. Nagpa-audition ng mga aktor kung sino ang gaganap na Ferdinand Marcos at ang napili ay si Luis Gonzales. Ayon kay Amy Marcos, ang panganay ng pamilya, it was Luis' voice that landed him the role. He and my dad were the only one baritones. We were very fond of him and listening to him. I sometimes thought he was my father. Ang pamagat ng pelikula ay iginuhit ng tadhana at si Gloria Romero ang gumanap na Imelda Marcos sa pelikula. Produce ito ng 777 Films at Sampaguita Pictures. Naging controversial ang pelikula and it would catapult Luis and Gloria in the forefront of Philippine moviedom as well as national newspapers' headlines. It was reviewed by the Board of Censors under Diosdado Macapagal administration on 24th of August 1965. It was approved for showing but its scheduled premiere at Rizal Theater was stopped by the board. This sent a signal to the influential Manila press which suspected Malacanang meddling in this mess. Sa huli ay naipalabas din ang pelikula and as a result, the country supported the nationalista underdog and the history was rewritten nang matalo si Macapagal and the dramatic rise to power of Marcos. Ang Sine Bayou movie na ito ay sinasabing malaki ang naitulong sa pagkapanalo ni President Marcos nang maipalabas ito bago ang 1965 election. And the history of dictatorship has unfolded at alam nating mga millennials yun na natapos ang kanyang diktadorya noong mga mid-80s na nung maupo si dating President Cory Aquino. And until now, the political unrest in the Philippines is still going on. Hi na lang tayo. Okay, go back sa ating bida. Luis recalled that when they did the movie, they could only start shooting in Malacanang after office hours at 6 p.m. and wind up at 6 a.m. the next day. In spite of unusual working hours, Gonzales would remain cheerful ayon kay Gloria Romero. He was a jolly fellow, he was always joking around, and he loved dancing. Ang mga nakasama nila dito sa pelikula ay sina Rosa Mia, Tony Cayado, Ven Medina, Yang Vilma Santos, at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uy, nag-artista dati si BBM and he's portraying himself. Dinirek ito ni Mar Torres, Jose de Villa, at Conrado Conde. Nanalo siya dito bilang Best Actor sa FAMAS Award pagkatapos ng isang taon. Taong 1969, Luis would again reprise his Marcos role in the movie Pinagbuklod ng Langit by United Brothers Production. Parang part 2 ito ng first movie about dating President Marcos na iginuhit ng tadhana. The story revolves around the palace life of the Marcoses at muli niyang nakasama dito si Gloria Romero bilang Imelda Marcos. Luis won another FAMAS Award as Best Actor in this propaganda movie.
Gosh, hindi po ba siya mananalo na sa kanya na lahat ng advantage, 'di ba? And napansin niyo rin, syempre lately, nung nanalo naman si BBM as president, alam niyo naman, nag-release na naman sila ng isang movie. So I think mga Marcoses is mahilig talaga sila gumawa ng pelikula to capture the attentions of masses. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Luis mula 1965 hanggang 1975. 1965, Hamon sa Kampiyon, Babaeng Hudas, Bakit Kita Iibigin, Iginuhit ng Tadhana, The Ferdinand Marcos Senior Story, Kung Wala Na ang Pag-ibig, at Morena Martir. 1966, Tsura Lang, Gintong Bahaghari, Manang Biday, Till the End of Time, Kapag Langit ang Umusig, Sabado ng Gabi, Linggo ng Umaga, at Ang Tao ay Makasalanan. 1967, Malupit ang Pag-ibig, Nag-aapoy na Dambana, Maruha, Sino ang Dapat Sisihin, Love, This Is My Song, Kaibigan Kong Santo Niño, Bukod Kang Pinagpala, at Sunny. 1968, Sayonara My Darling, Elizabeth, Kamatayan Ko ang Ibigin Ka, Liko-Likong Landas, Siete Dolores, Triple, at Walang Hari sa Batas. 1969, Mamahalin Kita Kailanman, Palangka, Adriana, at Pinagbuklod ng Langit, The President Ferdinand Marcos Senior Story. 1970, Heidi, Ganid sa Laman, For You Mama, Snooki, My Beloved, at Dipped in Gold. 1971, Rubina, Sakim, Ito Ba ang Pag-ibig, at Always in My Heart. 1972, My Blue Hawaii, A Gift of Love, Just Married, Do Not Disturb, Winter Holiday, Nardong Putik, and God Smiled at Me. 1973, Kofradya, at Huwag Kayong Maglaro ng Apoy. 1974, Kapitan Eddie Set, Mad Killer ng Cavite. 1975, Operation Villapando, The Exit, Kahit ang Mundo'y Magunaw, Lulubog, Lilitaw sa Ilalim ng Tulay, Maisang Chopper ng Taxi, Isinumpa, Nino Valiente, Bato-Bato sa Langit, Ang Tamaan Huwag Magalit, Siya'y Umalis, Siya'y Dumating, at Hindi Tayo Talo. Luis would continue to be active in the next decade. He also helped launch the career of another Kapampangan, Hilda Coronel, in 1956 nang magsama sila sa pelikulang Pampangenya. Siyempre, hindi natin pag-usapan ang kanyang buhay pag-ibig. The versatile actor was married to an affluent socialite, Vina Concepcion. When we say socialite or affluent, so isa lang ibig sabihin, no, galing sa pamilya ng mga alta. Ang pamilya Concepcion ay involved sa mga negosyong electronics. Si Vina Concepcion ay apo ni Don Fortunato Concepcion, na dating mayor ng Pasig City noong 1918 hanggang 1921. So here's the quick story of Concepcion family. Don Fortunato and Victoria Concepcion had 3 children. Cristina, who had 2 children, Cristino II, and Vina Concepcion, who married Luis Gonzalez. Other children of Don Fortunato, Christy died at an early age, and Jose, who got married but no kids. So in short, Cristino II and Vina are the only heirs or natitirang tagapagmana. Meron silang mansion na nabili ng Municipal Government of Pasig noong 1980. Ito siya. At tinatawag na itong Pasig City Museum ngayon. Nagkaroon ng 3 anak, sina Vina at Luis, at naging pribado ang kanilang buhay pamilya, ngunit ang isa nilang anak na babae, panganay na si Melissa Mercado Martel, ay na-headline sa dyaryo noong 2004 nang akusahan niya ang kanyang asawa na si Robert Puyat Martel ng physical abuse at attempted murder.
Ang kasong isinampa ni Melissa ay frustrated parricide noong July 1, 2004. Si Robert Puyat Martel ay mula din sa mayamang angkan at may-ari ng mall sa bansa. Kung nasubaybayan niyo po ang kaso or pwede kayong mag-research, pwede niyong basahin, na-dismiss din po ang kaso kahit may ebidensyang duguan si Melissa, binaril siya at dinala sa ospital at doon ay na-confine siya ng 3 buwan. According to Melissa, she was a battered wife for 23 years. Ouch! Talagang walang katarungan sa bansa kung mayaman ang kalaban. Actually, ang kasong ito ay pinag-usapan sa mga pamilya ng mga Alta dahil parang Martel versus Martel ito. Buti na lang, sarado na po ang mall ng mga Martel. Ito ay ang Harrison Plaza. So ayun, may konting chismis tayo doon. At since walang nagawang pelikula si Luis noong 1976, narito naman ang listahan ng mga pelikulang kanyang nagawa mula 1978 hanggang 2003. 1977, Roma Amor. 1982, Just Say You Love Me. 1983, Pieta. JR. 1984, Anak ni Waray versus Anak ni Biday. 1985, Pahiram ng Ligaya. 1986, Clarissa at Tuyay and His Magic Payong. 1987, Kung Aagawin Mo ang Lahat sa Akin. Family Tree. Flora del Sol. So, 1988, Sa Akin Pa Rin Ang Bukas. Commander Dante. At Regal Shocker. 1989, Gabriela. Valentina. At Captain Yagit. 1990, Hulihin si Nardong Putik. Attorney Agaton. 1991, Madonna, Babaeng Ahas. Kidlat ng Maynila, Joe Pring 2. Dinampot Ka Lang sa Putik. Jaime Labrador, Sakristan Mayor. Ang Katawan ni Sofia. Kamay ni Cain, at Adventures of Gary Leon. 1993, Aguinaldo. Humanda Ka, Mayor. 1994, Kadinang Bulaklak. Iukit Mo sa Bala. 1995, Kahit Butas ng Karayom Papasukin Ko. At Judge Max Asuncion, Hukom. 1996, Seth Corteza. Duelo. Imong Salvacion at Sandata. 1997, Abuso, Case Number 6433. Iligpit si Victor Zaraza. Babae, Nasaan ang Puso? At Haragan. 1998, Tatlong Kasalanan, Cargado. 1999, Maldita at Tatlong Makasalanan. 2000, The Debut. 2002, I Think I'm in Love. 2003, Message Sent. At Serex. Ang Serex na pinagbidahan ni Aubrey Miles, ang huling pelikulang ginawa ni Luis. Nagretiro siya sa paggawa ng mga pelikula sa edad na 75 years old. Mula noon ay namuhay siya ng tahimik at malayo sa limelight habang nakasuporta sa trahedya ng kanyang anak na si Melissa. His last public appearance was in December 2010 when he received a star on the Eastwood Walk of Fame. Sa loob ng 5 dekada ng kanyang karera sa showbiz ay nakagawa siya ng mahigit 100 pelikula. Maliban sa 2 Best Actor Awards na kanyang natanggap sa role ni dating Pangulo at Diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ay nanalo din siya ng 2 pang FAMAS Award bilang Best Actor sa pelikulang Talipandas noong 1959 at Alaala Kita noong 1958. March 15, 2012, sa edad na 83 years old ay pumanaw si Luis dahil sa pneumonia at komplikasyon sa puso sa Makati Medical Center. Naiwan niya ang kanyang may bahay na si Vina at 3 anak at mga apo. 3 araw ang itinagal ng kanyang burol sa Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati.
at dito rin nanatili ang kanyang mga labi pagkatapos siyang i-cremate. Si Luis ay kilala rin sa tawag na palengke ng mga taong malapit sa kanya, lalo na yung mga nakasama niya sa showbiz. Ayon kay Liberty Ilagan, dating artista din ng Sampaguita Pictures, she described Luis as a wonderful person, full of life and wit, and there was never a dull moment with him. Sampaguita movie queen Amalia Fuentes added that Palenque was also in reference to his surname na Mercado, which is a Spanish for market. Ayon naman kay Boots Anson Roa, her late father, Oscar Moreno, fondly called Luis Palenque because he was a live wire. He always sparked animated conversations. The star for all seasons, Vilma Santos, also has a good memories with Luis, as the latter played as her father in the movie Trudy's Liit and Marcos movies where she played as Aimee Marcos. Vilma Santos recalled, I was very young then and it was so amusing to see and tour the Malacanang Palace with him. He really made a big mark in Philippine movies. At yan po ang buhay ni Luis Gonzalez. Masyadong makulay, puno ng ups and downs. So, ika nga nila, to be happy at work, it's essential to find joy and meaning in our duty tasks and interactions. Doing what you love and the people around us is the cornerstone of having abundance in life. And that's for today's video. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa suporta at panonood.